Hello everyone! Good morning! So this morning nga pala guys, andito na naman tayo papunta sa farm namin kasi nga papatuloy pa din namin yung trabaho namin, yung paghila ng mga dahon ng niyog, dalhin doon sa gilid para di maging harang pag mag-araro na yung kuya ko. And then bali ako na lang pala ako na lang isa yung nahuli, and andito na pala sila lahat. And ngayon guys, kasi nadaanan ko tong tinanim namin na kamote, papakita ko din sa inyo kung kamusta na yung update niya. Kasi inulan na talaga yung kamote namin, and syempre pag mula nabuhay na talaga siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, as you can see, tumayo na talaga yung pinaka dulo or udlot ng ating kamote. Ayan, diba? Sobrang okay ng pagtubo niya guys, kasi nga inulan na talaga siya halos gabi-gabi kasi yung ulan dito sa amin. Kaya madali lang siyang tumayo at nabuhay. So, marami pa talaga kaming gagawin today guys, lalo na yung paghila ng mga dahon ng niyog. Ayan, ito pala yung kamote dito. Diba? Ayan. Sobrang ganda ng pagtubo niya guys. Tingnan nyo siya. Kinang tagyawat ko. Ganyan talaga, magatagyawat talaga tayo, lalo na palagi tayong nagtatrabaho sa farm. And syempre mainit din. Then gabi-gabi umulan guys, kaya may baha. Pero di naman gaano malaki yung baha, kunti lang. Then ngayon puntahan natin si Papa. Doon pala si Papa sa area kung saan tayo lilinis ng bawat puno ng niyog. So puntahan lang natin sila. Walang tao dyan sa bahay namin guys. Lahat sila andito sa nagtatrabaho sila. Si Denny, si Delmar, si Mama at si Papa. Yan yung mga neighbor namin. Dito na sila Papa. Sana? Mangga. Makain sila ng mangga dito guys. Landag mangga guys, sunod kayo. Well. Hala, kadaghana ni pa ay. Ang dami guys. Tingnan nyo. May mga anak. Wow, hinog na to lahat guys 69. 69 kabuok. Yan. Mangga So po. kain muna tayo ng mangga. Kain. So ayan guys, mamili lang tayo dito ng hindi durog. So di nag-dito ka na. Sama na po ka na. Masarap talaga kainin yung mangga na yung hinog niya galing talaga sa puno niya. Yung di mo siya kinuha na hilaw tapos pinahinog mo. Kaya mas matamis talaga pag sa puno na siya na hinog. Mas malalasap mo yung tunay na niya, lasa. Ito tayo yung tubig pa. Sama siguro na yan. Ang sarap guys. Huwag po kayong mag-alala guys kasi nahugasan na po itong mangga. Kasi tapos na po tayong kumain ng mangga, pupuntahan na natin kung saan sila nagtrabaho para makatulong na din tayo sa kanila kasi medyo init-init na talaga yung sikat ng araw. Ito yung nilinisan nila kakaina. Hey, sorry guys, nagkaulo na ako. I mean, ito yung nilinisan nila kanina. Ayan, makikita nyo yung nasa likod ko. Ayan si Dennis tsaka si Kiray. Huwag po kayong mag-alala guys kasi bali si Kiray po, sinahudan ko po siya every time na magtrabaho siya sa amin. Kasi hirap, medyo may kapaguran talaga itong ginagawa nila o kailangan mo talaga dito ng lakas. Kaya binayaran ko siya or sineldohan. Yan si Dennis. Kailangan namin itong lilisin kasi para walang harang mamaya sa pag-araro. Araruhin pala namin to dito mamaya. Yan, mag-araro din tayo guys para naman mabawasan yung pagod ng kuya ko. Uy, sabot.
Kailangan natin ito itabi para pagdaan ng araw mamaya. Tuloy-tuloy. Hindi tayo Ano din? Aglos. Tamnan, banig saging diri din. punaan para Bali, taniman pala namin to ng saging dito guys. Kasi nakikita nyo naman na malaki talaga yung space nyo dito. O malaki talaga itong area. And as you can see, wala naman gaanong mga saging na nakatanim dito. Kaya ayan, kaya namin to nilinisan para pang pataba. Bombay man din. And also, para makatanim din tayo ng saging. Para double yung income natin guys. May harvest tayo sa kamote. kamote, lubi, niyog, at saka saging. Kasi dito sa amin medyo nagmahal na talaga yung kilo ng saging dito. Kaya talaga dapat may farm tayo na may saging. Para naman pangdagdag sa ating para pangdagdag sa ating kita. Alam nyo ba guys, pag nagtanim kayo ng saging, bali 9 months pa lang yung saging, namumunga na siya, kaya ayan, and after every 3 weeks po, mag-harvest po kayo, and then sa niyog naman, 3 months. And sa kamote, pila ba kakuan din ang kamote? Pila ka bulan? Upat ka bulan, no? For 3 months. 3 months to 4 months yung harvest sa kamote. Butang dito. Yan ang sipa. Medyo matigas talaga yung niya din. So kailangan natin i-straight din siya. Water. That's good. Para malinis natin yan, kailangan natin ito tanggalin. Pakita mo sa kanila yung nalinisan sila doon. Yan. Itong isang block na to ng niyog dito, oh. Tapos na to, so lilipat na naman tayo sa isang block. Saan dia deh? Okay. Hindi kay pugsan di. Ha? Kumo kayo. Sobrang dito. Lambot ng lupa. Lambot ng lupa. Tingnan mo. Di ba? Bro. Bro. Yun, lambot. Oh. Hindi ka na magtanim dito. Pwede na tanggap mais. Pwede din to tamna ng mais dito guys. Lahat pwede mong matanim dito kasi nga malapit lang siya sa ilog at saka Sobrang lamig ng malambot lupa. yung lupa. Kuya sa dia deh. Yan, di ba? Pag makita nyo, pag natanggal yung mga puno ng ito. I don't know kung ano to sa Tagalog, basta dito sa amin tinatawag tong buyo-buyo. Kasi kasi pag natanggal yung buyo-buyo guys, malinis na talaga siya, tingnan. Kaya kailangan siya putulin. Matapos natin to linisan guys para makapag-start na tayo mag-aral.
Then ayan. May nakita akong niyog. Kunin natin to guys. Lagay lang natin to dito. Dalhin namin to sa bahay mamaya. Then dito na lang pala din kami magluto kasi kung uuwi pa kami ng bahay guys. Apoy na. Pagod na kami. I mean, medyo may kalayuan kasi. Hindi naman gaano. Yan lang oh. So pag dito na kami magluto, dito na din kami kakain. Para di na namin kailangan umuwi pa doon para kukuha ng pagkain or doon kakain. Kaya dito na lang kami nagluto. Then, ito lang yung ginamit namin. Lagyan lang namin to ng stick dito. Tapos isalang mo lang yung ano mo, kaldero. Ito. Sobrang tibay nito oh. Diba? Ito nasa tabing ilog lang. Ayan. Ganito kaganda yung view. While nagtrabaho ka din. Ito yung makikita mo diba? Nakakawala ng pagod. Kakatanggal ng pagod. Then ayan, si Ablay. Siya talaga yung tumutulong kay mama pag andito siya. Kasi nga, nagkakaintindihan talaga tong dalawa. Then, pinapakain din ni mama sila. Kaya ayan, gustong gusto din nila dito. Kahit may medyo, pagod yung mga ginagawa nila dito. Pero gustong gusto pa din nila dito. Na din yung mga plato namin dito. Ayan. Dito lang kami kakain. Niluto pala si mamang gulay kanina. Ayan, saan nga gulay mo? Tawag ano? Kalabasa, upo, sitaw. Tapos pinritong isda. So, kalaki yung nilinisan namin dito. Tingnan nyo. Diba? May kalakihan talaga tong area na to. And then, andun pa hanggang dun. And then, may tanom din na mga bamboo dun o kawayan. Ayan, kung makikita nyo. Kasama yan doon sa kung saan kami last time nag-araro ng kuya ko kasi papunta yun pa ganon. Punta doon. Malaki talaga tong area guys. Kaya sobrang swerte namin kasi nakuha namin to even for 1 year only. O, tayo, budoy. Haligod ko sa lamig sa ito ba? Duha mo si Dilmar. Ay, patungan ako ng pagkana. O, Nakasanggot ha, tamad mo anak. Sabay tayo yung likod na ba? Punta muna tayo dito sa ilog. Ayan. Ito yung baha kagabi. Ayan. Hanggang doon pala yung tubig kagabi. Pero ngayong umaga, lumiit na siya. Ayan. Magluluto pala kami ngayon ng munggo. Lagyan namin siya ng sabaw. Kailangan kayo nugasan. Para matanggal yung mga bulok. Oh. May patunga ma. Sige pa, suga pa gamay. May suga ko siya gamay sa tunga ma kay. Naara. Ayan. Ali, dinala na lang pala namin yung namin dito, lamesa or hapagkainan para may pagpatungan kami ng aming mga gamit katulad nitong mga plato tsaka yung mga vegetables. Ayan. May sardines kami dito. Bali kahapon pala guys, bumisita yung friend ni Andre dito na si Vadim. Bumisita siya sa amin kasama yung asawa niya and sinabihan siya, binigyan ni Andre si Vadim ng pera upang bilhan kami ng mga grocery. Kaya meron kami ditong sardines. Ayan. Salamat love, maraming salamat talaga. Hindi talaga nag-expect yung mama ko na maka-receive siya kahapon ng grocery. surprise. Na-surprise yung mama ko. Kasi biglang nagsabi na si Andre na may pinadala ako sa friend ko na grocery para sa inyo. Kaya tuwang-tuwa talaga yung mama ko. Kasi makatipid na naman kami.
Kasi nga, may magamit na kami pang araw-araw katulad ditong sardines and iba pa. Ano sabon? Sobrang bilis talaga ng mama ko magpugas ng mga plato. Yan si Katrina. Hello. Katrina ba? Saan ka punta, Kat? Palakasin natin yung apoy niya, guys, para madali lang lumambot yung ating munggo. Ay, binigyan ni mama ng mangga si Katrina. Agara. Lami, Kat? Dilba. Kaya na, ka to. Sana, kikay na. Di na binigay ma. Mabayok na. Pagandahin natin to si Katrina, guys. Gusto ka mo gapa ka, Kat? Ayaw liho kay atong Ano ba ko yan, B? ha? Kalapit yung buhok. Nadang sa kabiwan, B. Buta lang po. Wala na tawi. Buwan niya, ha? Wala mang gusto. Dansat ko. Kala mo di ako marunong nito. Naman! Gwapa na si Katrina eh. Gwapa na si Katrina. Ala, kanindot sa iyang buhok. Na. Ay, lihok. Sa iyang buhok daw. Gwapa na siya man no. Wapa na sa Na, gaytag kuan be kimpit ni mo na tong gamay. Gwapa na siya, Kat. Dito na kay mong buhok, wow na kayo. ito. Ay, Sakit? Wow! So, dito na naman tayo sa kabila. Na talaga siya. And then, kasi guys, nakikita niyo yung mga green-green na yan. Ito, may mga bulaklak yan siya. Then, noon, ginagamit din namin siya. Hanggang ngayon naman, ginagamit namin siya pang lagay sa mga breeds. Kasi, mas mapaganda pa talaga niya yung buhok mo. ito lang ko. Sige to, kasi bahala. Ito, black buko. Bah. Balas mo ko ang. Magtanaw man ni si Ambo. Sila itaman. Tama lang ba? Hindi agaman. Kulang. And finally guys, tapos na. And ito na yung final look ni Katrina. Tingin ka dito, Kat. Ayan. Medyo di talaga siya pantay guys. Dapat dito palahin natin. Pero ayan, di ba? At least malinis-linis na. Tingnan yung mukha niya. Ayan. Tingnan nyo. Wow! Kapreti na ni Katrina. Sobrang ganda ng buhok niya.